Alright, hello guys. Yes. Okay, hello guys. Yeah, so what's up? This is Coach Johnson Chua. And again, at magsisimula po tayo sa session natin tungkol dito sa July. Okay, yeah, sorry at medyo naging busy po for certain months. Hindi ako nakapagawa po ng June, no? Hello June 2024. Although ngayon po, yun, ginagawa po natin para for the Hello July 2024. Okay? So, medyo starting na po kasi yung July natin by this July 7. Magsisimula na po natin makita yung sa energy po ng July, no? So, yun naman yun sa mga pag-uusapan natin tonight. Okay, and also what are the lucky directions and who are the mga animal signs na medyo partly pwede natin sabihin maswerte for this month at sino mga dapat mas more maging maingat para sa itong buwan na ito. Okay? Yeah, so although I'm gonna say a little bit of sorry dahil originally kakatapos lang po kasi ng dinner time namin, kaya medyo some with friends, okay, kaya yun po, no, kaya medyo na-late na po ako makapag-start, kundi dapat 9 o'clock makapag-start na sana yung FB Live, although medyo na-late lang, alright? So, ngayon po, pag-usapan po natin siya, okay, I will not be too long then, although, after naman this video, I'm gonna save this one, and then put it on our YouTube channel, Coach Johnson Chua naman. Okay? So, before we start na sa mga zodiac sign, okay, so habang inaantay lang din natin yung mga iba pa, okay, na makapasok na po sa atin. So, I think some of you nakita yung post ko kaninang umaga, okay, about this sa mga like yung mga magnets, okay, doon sa ref or something. Kasi meron nag-come across lang sa akin sa, I think sa Reels natin or sa TikTok or someone, na parang may mga certain like yung mga feng shui consultant also teaching of different kinds of tips, mga ganun. I'm very thankful, no, na ngayon po medyo dumadami po talagang may mga consultants or feng shui consultant advisors that who giving tips, no, para sa atin po at least marami po tayong pwedeng pagbasihan din at makadagdag po sa atin sa luck po natin. Although yun nga lang po, panawagan ko lang din sa lahat din ng mga like yung mga nagbibigay man ng advice, let's try to teach more the right way, okay, at wag lang po tayo masyadong manakot in a way, no, kasi originally feng shui is not created para manakot tayo. In short nga, means meron nga lang ako nabasa isa tungkol sa salitang karma, okay. Hindi po natin ginagamit yung salitang karma para sa pananakot na, uy, wag mo gawin yan, mamaya karmahin ka. Diba? Normally kasi we use that na parang nagiging nangyayari ko na yung karma para siyang threat. But in reality, no. Karma is a more of the positive side na dapat tignan natin na parang, naku, pag ginawa ko para to, mas kakarmahin ako, mas may mga magagandang energy na pwede pumasok sa akin. Pag tumulong pala ako, mas may mga magaganda rin mga pwede mangyari sa akin. Parang ganun siya. So, much more of a thinking about the karma. And karma originally is not about like more on helping other people. Karma is originally more of like a parang your intention. Kung naalala nyo nga po most likely sa mga madalas kong tinuturo, no, it's not about the what is your parang kung good person ba or bad person ba. Walang ganun eh. Okay, normally po is meron tayong sinasabi is good intention and bad intention. Okay? So yun ang mga ilang things na mas kailangan natin tignan. Okay? Sorry, double check ko lang po. Am I narinig niyo po ba ako? Okay naman po ba yung aking voice? Oo. At I just have my new webcam kasi kaya medyo in trial pa po siya. Okay. Okay. Yun. Okay, ayan, no? So at least pala, makita ko lang po yung inyong mga comments. Ayan, no? Kaya kapag nakikita niyo po, narinig niyo po, hello lang po. Yeah, Winnie, hello, good evening. Roda Mercado, good evening. Yan, alright. Okay, so yun po siya, no? Kaya kung tutusin po, pag sinabi natin yung salitang karma, karma is much more about like the parang the flow, no? Yung flow po niya. So, when you're doing good things, yes, pwede may mga good karma na pwede mangyari sa'yo. Although when you do bad things, also may mga negative karma. Pero yun nga lang, ang problem lang kasi normally po, ginagamit na yung karma lately, more on sa pananakot. Kaya sana po, wag po ganun yung approach natin. Much more approach po natin sana much more positive. Kasi, number one, hindi naman po talaga nakakatakot ang karma, hindi naman po nakakatakot ang pag-practice ng feng shui. It's more about like parang, mas more kailangan tayo ng clarity and understanding. Okay, and then nag-come across tong video sa akin. Originally, before pa ito nag-come across tong video, may mga nagtanong na sa akin. Okay, may mga tanong na sabi nila, Coach,
is it really bad na pag nalagay po daw ng mga magnet na mga something dun sa ref, okay? So, yun yung may mga nagtanong sa akin. Sabi ko, wala naman ako nakikitang bad, no? In a way. Then, kasi sabi nga nila, they come across, sabi na panood silang video on about that. Then, ang hirap i-explain kasi hanggat hindi nila pinakita sa akin yung video, hindi ko kasi alam kung ano yung concept at bakit nga ba siya bawal. Then, kanilang umaga lang po, biglang, habang nag-browse ako, biglang nag-come across sa akin yung video na yun. And then, na-explain po nung, nung girl na about do sa, is the ref daw kasi is representing stability. And then, pag nilagay mo nga daw yung mga magnets, okay, parang na-absorb yata yung energy or something. And then, it can affect daw your money, it can affect daw yung kung bakit lagi daw tayo nagigipit sa pera, so parang gano'n. So, in short, medyo maraming nabanggit, no, about that, no. So, medyo syempre, sa akin lang, medyo partly alarming siya dahil, number one, there's a lot of us, okay. I think, sino ba dito ang walang, baliktad, sige, tanungin ko, sa mga nanonood ngayon, I think how we have meron tayong mga 34 viewers now. So, tingnan niyo po natin kung makapag-comment lang po kayo. Okay? Sino ba sa inyo ang merong mga magnet sa inyong refrigerator? Okay? Yung mga magnet, di ba, pwedeng either pupunta ka sa isang place, may binili kang souvenir na magnet, dinidikit mo dyan, or maybe medyo related siya for sa mga like yung mga picture, pwedeng sabihin natin kasi nagpa-picture kayo sa wedding or something or birthday, and then it's a magnet, so you put it in your refrigerator, or some others naman is like pwedeng yung mga memo, okay, mga dapat bayarin, or ano ba dapat ang gawin ko, task to do, mga ganun klase, no? So tingnan natin po, no? Can you comment po ng me kung isa po kayo doon na nagdidikit po ng mga magnet sa inyong ref? Tingnan nga po natin kung may mga sasagot po sa inyo. Okay? Yan, no? So, sagot lang po kayo para at least makita ko po kung yes, kung ganun din po yung sa inyo. Alright? Ayan, meron na, me. Si Mia J. Gabrieles. Okay. Me, no? So, yan. So far, isa pa lang yung nag-me, pero yan na, Algems, yan, me. And kanina, pinost ko, di ba? Ang dami. Ganun siya. So, for me, it's not true. Okay, number one, three things ang pag-uusapan natin why it's not true, no? First, when we talk about feng shui, we talk about like the landform technique, formations, the formulas of like the elements, north, south, east, west, flying stars, mga ganun. So, there's a lot of theory about how feng shui works. So, in short, walang kinalaman yung ref. Okay, walang kinalaman yung the ref is a stability or something. Nung unang panahon nga, wala nga po tayong ref, parang mga ganun. And then, another thing, yung magnet, no? Yung mga ganun siya. And also, if we talk about the symbolism naman, syempre, bakit minsan ganun eh? May iba, sabi nila, huwag kang maglalagay ng mga picture of death, picture of mga nakatakot, kasi minsan nagdadala sila negative energy. In Feng Shui classic book, wala namang tinuturong ganun. But although yun nga lang kasi, hindi maiwasan, tao tayo. Meron tayong tinatawag na perception, okay? Parang tinatawag namin kwachong, okay, sa mga patwa. So, this kwachong is like illustrations. So, what are the illustrations? Parang it also govern or represent something, okay? So nga naman, kung laging pangarang yung mga nakatakot na picture dikit natin, sometimes kasi pwede mag-cause siya na sa'yo ng imbis na inspiration, nagkakause siya ng fear, diba? So, nagiging ganun ka rin, okay? So, yun yung medyo hindi maganda or not so good. Although there are some people, okay, okay sa kanila yun, like example, maybe mga singer, banda, artists, na minsan pag nakikita nila, nagiging inspiration. So, it always depends sa tao. So, ibig sabihin lang yun, there's no such thing as good and bad. It always depends. Meron siya, okay siya sa iba, pero hindi siya okay sa iba. So, it always depends. Kasi originally, itong mga pictures na to, is like more of like a parang placebo effect siya. So, kapag nakita mo positive, you become positive, or nakita mo negative, you become negative. Like that. And, yung pinicture ko po, di ba yung doon sa akin, yung sa picture ko, doon sa magnet ng aking ref, yan, mga picture namin, na mga, dito yung birthday ni ganito, yung kasal ni ganito, tapos meron kami mga lito yan, Singapore, or Malaysia, or something, kasi ito yung mga bansa na napuntahan ko, di ba? Hindi ba parang motivation siya, or inspirational siya, dahil sa bawat magnet that you put in your ref, it's like a parang trophy, di ba? So, at lagi ito yung nakikita mo siya, nagpapaalala siya sa'yo ng mga achievements mo. So, I'm not sure why it becomes negative on that part.
And if you will think about the negative of the magnet can affect the whole refrigerator, that's also impossible. Kasi napakalit ng magnet mo compared dun sa napakaling capacitor ng ref or compute ng ref, di ba? So I think it's very impossible na may something, no? And then secondly, yun nga, sabi nga natin, it's not on the theory. Then secondly, it's also because sabi nga natin, magnet are more on inspiration. It can also bring motivations. And third naman po, yun po, kasi kung tutusin yung ref, meron siyang negative. Kung sakaling nakaharap yung ref mo sa door mo, okay, kasi the ref represent maybe your pantry, also your goods, mga ganun. At napapansin ko lang kasi pag yung ref nakatapat sa mga door, minsan parang prone lang tayo sa mga parasites people na laging gustong manghiram sa atin o humingi sa atin, gano'n. Hindi siya super bad luck in a way, pero yun nga lang po, parang lagi na lang meron at meron lumalapit sa atin. So yun yung medyo mapapansin mo sa ref. Pero yung mga design, yung pictures, and I think wala naman po, di ba? Tama po ba? Oo, ito pa nga, coach, may nagsabi din bawal ang pic ng anak ko ilagay sa altar dahil kinuha ng may kapalit. Totoo ba, coach? I'm sorry. Depende po yan, ha? Depende po sa case ko ano po ibig sabihin ng sa picture or sa altar. Kasi, syempre, it depends kung anong klaseng altar po siya. Normally, kapag family picture, meron tayo sa family na mga lagay ng picture. Pero, syempre, pag ang altar naman is more para pang worship or something, we don't want to put the picture there. Ganun siya. And secondly, kung sakali naman po, meron po tayong mga picture ng mga yumao na, ayaw naman natin pagsama sila sa mga santo kasi syempre hindi naman po same yung level nila. Kaya normally po sa amin sa mga Chinese practices, hinihiwalay po namin yung altar. Okay? Originally, all of this is not part of Feng Shui, but this is all part of Chinese tradition and culture. Kaya minsan, it can be also differs, depende kasi sa culture and tradition that you also follow. Pero normally kasi sa amin, because the respect, the energy of the gods or the energy of the saints are totally different from the energy of people. Kaya bakit hindi namin pinaghahalo sa isang altar? Okay? So, yun ang mga ilang things, ha? So, kaya kapag if you're gonna ask me, totoo ba yun, yung mga napanood kong video, the answer is no. Okay, the answer is no. Wala pong ganun na texture or what. Tapos, ano pa yun talagang, sa akin, siguro kung papaingatan niya, pwede yung paingatan. Pero the problem kasi yung bandang uli, binanggit niya na parang talagang pagka ginawa mo yun, talagang magigipit ka. So, in short, medyo, yun po yung isang case, no? Normally, din ng dahilan why I don't want to be called master in a way. Kasi, number one, we don't control what is the energy outcome, okay? And secondly, hindi natin pwede ipangako yung sa ating mga client or sa mga friends natin kung ano yung possible mangyari. Wala pong ganun. Okay, wala pong ganun. Hindi po kami manghuhula in a way. Unless kung naghuhula talaga siya, then maybe psychic siya, hindi siya feng shui. Okay? So, feng shui normally is not psychic. Magkaiba po yung dalawang yan. Alright? Ask ko lang po, pampaswerte po ba ang horseshoe? Horseshoe po is originally po is not a Chinese practice, it's more a Western practice. Although they believe yes, pampaswerte siya. So normally, ginagawa nila doon is parang yung pag-display mo kasi para siyang U-shape, di ba? So yung symbolism niya kasi para siyang sako. Tapos yung parang na whatever na pinalagay mo raw, nako-control daw. Okay, so ganun siya. Yun yung teachings nila about sa horseshoe. Although if you ask me, I don't use that. Okay, kasi para for me, wala siyang, hindi ganun ka-precise yung explanation para for that. Okay? Kasi OOU siya na mukhang sako. Pero still, hindi siya sako. Diba? Kaya kung sako lang, nandun na tayo sa ano dapat. Doon sa, ano na lang, prosperity basket. Mas better pa. Okay? Yeah, good evening, coach. Di po pa maganda yung, ito na, no? Yung nabanggit po natin. Ang tanong ni Jean Santos naman is, good evening, coach. Di po ba maganda yung altar na nakatapat sa dining table? No problem po. Originally po, altar tapat sa dining, that's okay lang. Although, meron kasi mga iba po, typical Chinese practice din. Like, sabi kasi nila, meron kasi akong kuwanin nakatapat sa dining namin, bawal daw. Kasi, syempre, kumakain kami ng mga meat, pork, beef, mga ganon. And si kuwanin kasi vegetarian, kaya hindi daw pwede. Yun. Pero, hindi po siya ganon. Okay, sa Chinese practice tradition naman po, okay lang po yun kahit nakatapat siya. Okay, although yun nga lang, ang mga bawal kasi, halimbawa, dressing talaga yung negosyo mo,
pumapatay tayo ng mga like animals or nagbibis tayo ng mga animals like that, yun, iniwasan natin merong kwan yung na altar kasi syempre, hindi niya forte yun. Ganun siya. Okay? Alright, so before we answer other things, let's go to our main topic, okay? Kasi medyo limited lang po yung time natin dahil medyo late na po tayo, okay? But before that, shout out daw po for Christina Conde from Mandaluyong City. Yeah, thank you sa pag-abang pa po for tonight. Okay, medyo biglaan na po yung tonight kasi medyo late na po siya. Okay. Alright, no? So, thank you. Ay, thank you, Sharon Salvador for the 10-star sent. Thank you. And also to Alvin Lawrence. Hello po, good evening, and thank you rin po for the stars sent, no? Thank you sa mga nag-share po ng stars. Alright. So, okay. So far po, simulan na po natin yung about sa July, okay? Although for now, everything is about explanation, pero makikita niyo po yung post po natin, maybe tomorrow, ipopost ko po yung mga amulet recommendations, plus also yung write-ups sa ating Facebook page, Feng Shui Sunrise, tsaka sa Instagram, Feng Shui Sunrise. And all the amulets are also available sa Shopee po, no? Or sa Shopee, sa Facebook, sa Instagram, you can order naman po doon, if ever. Okay? Okay, so now pag-usapan muna natin July. What stores on the July? Okay, so the center energy in the July, okay, the center star is the number 9. And alam natin yung period 9. Okay, so by ibig sabihin, itong panahon na to, itong buwan na to, chances medyo double the energy of 9. Baka mapalakas natin yung ating prosperity luck, okay, or recognition, power, parang ganun. So for those of you na medyo nadulongin pa para for promotion, success, or meron kayong mga gustong gawin, chances this month, pwede niyo po siya magawa. Although, pinupush din po natin na sana magawa niyo po ngayon kasi we are also preparing itong August 4 to September, okay, medyo ghost month na po kasi, no? Papasok yung ghost month. So, kaya kung meron kayong mga dapat habulin, please habulin niyo po bago mag-ghost month, okay? Bago mag-start yung ghost month. Try to watch my episode sa YouTube ko is yung what is ghost month and what are things to do, ano yung mga do's and don'ts. Yan, nakwento ko po ng much more detail on that part. Although maybe next time I'm gonna do an FB Live focusly on the ghost month lang para to guide you guys. Okay, available na rin po pala yung offering kit, no? Nasa 880 po yung offering kit, available lang po siya. Okay? Kaya ngayon, kung this month of July, number 9 star, something to do with promotion, success, power, and authority. So, let's try to maximize the power of July. Although, July, kasi itong number 9 can be medyo double-edged, pati yung health kailangan medyo babantayan. Okay? Hindi lang masyado available yung, hindi lang masyado stable yung energy ng health natin pag month of the July lang. Okay? Yan po. And then also, what are the lucky directions? Number 1, ang pinaka-certain direction natin is still pwede mo magamit ang southeast sector because sa southeast may kinalaman siya for money luck, prosperity luck. Okay, so you can use that. Kaya for those of you na medyo yun, mga sales or meron pa mga hinahabol na mga transactions, you can also use this southeast. So either you go to the southeast sector or face southeast sector, southeast direction. And then another star that you can use is northwest, especially for those of you na medyo nag-iisip ng mga something new, good ideas, and also medyo isa pa sa gusto nyo is also para to network and connect with people, finding the right mentor. Yan. Ito po yung northwest sector ang pwede nyong gamitin. Alright? And then another thing na isa pa lucky direction, you can also use the south sector, which is that's the hoto of the number 9. Okay, so pwede natin sabihin na maybe on that time, meron dyan may mga good network and connection din tayo makuha. Okay, because the number 4 star has something to do with relationship. Pero, ang dapat nyo lang po ingatan dyan is, kasi ano yan 7 and 4 this time is may mga conflict or mga hidden conflict or away na related sa mga babae. So, pwedeng in-laws, pwedeng magkapatid, pwedeng pinsan, mga ganun. Kaya, medyo maging maingat lang po tayo in terms of mga quarrel and conflict, especially sa babae. Okay? Yan. Right. Okay, so yun yung mga ilang things na kailangan natin tignan. And also, the rest of the directions we need to avoid, especially the number 5 star, which is on the north. Kaya medyo mag-ingat muna tayo na walang mga digging or banging, pati sa west sector. Okay? Kaya yung mga bahay na medyo facing west, dapat medyo mag-ingat lang tayo this time. Kung meron kayong wind chime, mas better lagyan nyo ng wind chime, mga metal chime, para at least medyo pang ward off din ng mga negative energy. Okay?
And then, ngayon, isa-isay natin yung bawat zodiac sign. Okay, if you're year of the rat, okay, for this month, year of the rat, need to be a little careful tayo, especially sa health, no? Kasi this month, meron tayong number 5 yellow star, which is a misfortune star. Medyo natitrigger nito minsan is money losses or pwede rin sa health natin. Kaya kung may mga previous health problem tayo, mas more maging aware tayo, siguro mas more magpa-check up tayo, o kung may nararamdaman lang tayo, para at least may remove po yun sa atin. Okay? The best po niyan is you can also bring the 5 element pagoda, charms, para to protect you against sa mga harms. Okay? Then, para naman sa oxen tiger, the number 3 star is with you. So, number 3, alam po natin, number 3 is a quarrelsome star. Sometimes nagkakos siya ng init ng ulo, may away, small tension, parang ganun siya. Okay? Kaya we need to be very careful. And also, the number 3 star, hindi siya masyado maganda sa health. Minsan kasi siya, cause ng hypertension or blood circulation problems, mga ganun. And another thing, sometimes also pati sa gastro or stomach. Okay? Yan. Although maganda lang sa number 3 star, medyo networking star din siya. You can easily connect with different people. Okay? Now, para naman sa mga year of the rabbit, we have the number 7 star this month. So, you need to be more careful lang tayo sa mga robbers, cheaters, or mga swindlers. Okay? Kasi this month, medyo prone tayo sa mga yung mga people na may masamang intention towards sa atin. And secondly, also in terms of travel, need to be more careful lang para hindi tayo prone sa mga accidents if ever. Okay? Yeah. And then, para naman sa Year of the Dragon and Year of the Snake, congratulations, you have the number 8 star this month. At sakto pa yung number 2 star nyo for this year, nag-combine. So, meron tayong tinatawag na sum of 10. And then, pinaka-makakakuha nun is mga people who are born with the dragon and the snake. Okay? Kaya medyo pwede natin sabihin, wow, samantalay natin to. Maybe may mga break akong pwede makuha in short, no? Kasi when you talk about sum of 10, these are mga tinatawag na mga unfinished business or maybe hindi mo pa natatapos, mga ganun. Si sum of 10, minamadali niyo yun efficiently, parang ganun siya. Okay, so in short, ina-activate niya yung goal mo, yung target goal mo. Okay? And then para naman po sa mga Year of the Monkey and Year of the Sheep, okay, for this month po, in terms of the power and authority, not bad, okay, and execution month, dapat kung may mga plano kayo, mas more i-push through nyo siya. Although the part of the challenge here is the conflict, need to be more careful na wag lang tayo masyado conflicting with our superiors. Okay? Kasi mamaya magkaroon ng mga power tripping, inggit, mga ganun klase. Okay? Yan. And then another is para sa Year of the Rooster naman. Para naman sa Year of the Rooster, you have the number 2 star, which is an illness star or sickness star. So yun, medyo ingat lang ha. Rooster, health is not stable. Okay, be careful lang tayo na huwag din medyo maging pabaya okay, sa ating katawan. Practice good lifestyle, okay? And also, secondly, in terms of money losses, also be careful. Although this month may property lock ka, maybe baka lang may kumatok sa'yo tapos may inalak na property. Pwede mo pag-aralan yun, okay? Pero yung mga high risk sobra na mga iba, yun po ingatan natin. Okay? Sorry. And now, para naman po sa mga dog and pig, no? Because you have the number 1 star ngayon. Okay? The number 1 star is you get the victory star or success star. So that means for this month, sakto kasi number 4 star kayo this year. So the combination of it, parang improve in terms of education, more knowledge, okay, maybe improve also in terms of yung mga connections, okay, para at least mas marami pang mga mentors, advisors na pwede magbigay ng mga advice sa atin or insight sa atin. So in short, for this month, para sa mga dog and pig, it is the right month para medyo to expand pa yung ating mga kaalaman, knowledge. It's a good time also that we can also enter sa mga schools or things kasi parang kahit mga vocational lang, di ba, to add more yung talent and skills na meron tayo. Okay? So, yun ang mga ilang things na pwede natin malaman para for the all 12 zodiac sign. Okay? Now, kung meron po kayo question, sige po, post lang po kayo because we have a very limited time lang po. Sorry. At hindi ko po kakayanin ng medyo matagal for now. Medyo a little pagod lang din po ako. Pero sabi ko nga, hindi ko pwedeng hindi makapag-live tonight kasi kailangan ko po ma-report sa inyo the energy ng July.
at least para po yung ano, alam natin kung ano mga gagawin natin. Although all the amulets and charms and cures, nakisama na po yan, popost ko po yan by tomorrow. Kaya for those of you who are interested, you can message us or you can just directly order it sa amin sa store po namin. Pwede nyo rin po hanapin sa Shopee, pwede kayo mag-message doon, then we can guide you po. Okay? Yan. Alright, so sige po, tingnan po natin yung mga questions. Alright, thank you. Ito, kaya babalik lang po ako ng konti. Jennifer Lolita, okay, pag ang office ng business is facing south area, ay nasa south area facing west, ano po recommended niyong ilagay? So normally po is we want to put protection against the 3 killings and also sa 5 element pagoda. Ayun, sa 5 yellow stars. So you can use 5 element pagoda, and against that is also the 3 divine guardian. Okay, so yun po, pwede kayo mag-order nun para at least may protection po kayo. Yan, Christine Magpantay, Coach, may question po ako. Sana po matulungan mo ako. Hi, Coach. Pero wala po kayong question. Saan po yung question niyo po? Okay, post yun lang po yung questions niyo po para at least po alam po natin, no? So, yan. Okay, para sa Year of the Horse po for this month, sinabi po natin kanina na para sa month of the horse, for the month of July, para sa Year of the Horse, is medyo in terms of luck, in terms of network and connection, is not bad. Although we need to be more careful lang tayo sa mga people na may mga masamang intention, like mga manloloko, magnanakaw, and also in terms of like trust issue. Yan po yung dapat ingatan po natin. Alright? Thank you, Maria Lima. Thank you. Ria Bungay. Hello po. Yan. Coach, hindi ba talaga maganda na yung kitchen kita agad pagpasok ng bahay mo? Pwede po bang gamitin para sa doon? Depende po kasi sa formation ng klase ng kitchen mo. Normally po kasi ang pinaka-ayaw naman talaga doon is yung stove tsaka sink. Wala naman, hindi naman din the whole kitchen. Okay, so kung normally pagpasok mo ng pinto, nakita ko yung kitchen mo, pero hindi naman nakatapat yung stove and sink sa main door, hindi naman po dapat big deal yun. Okay, pero yung nga na po, minsan depende po doon sa ayos po ng inyong kitchen, if ever. Okay? Yan. Thank you also, Mary Ann Melad. Thank you. Yeah. Snake po, nabanggit po natin din kanina in terms of money luck, not bad this year. Ay, this month ang snake, ha? So, medyo maximize lang po. Coach, sana maalala mo ko pag nagkita tayo. Normally po, naalala naman po natin by face. Kasi mahina lang po ako sa pangalan, pero sa face po, maalala naman po ako. Yan. Basta regular po kayo, madalas kayo pupunta, talaga maalala ko kayo. Pero yung nga lang po, like yung kanina, meron ako isang client nung isang araw, sabi, naalala mo pa ba ako, Coach? 2018 nandito ako. Sabi ko, 2018, it takes like what, 8 years? Diba? Sobrang tagal. No, 2018, ilang years na? Sorry, 2018, mga ano na pala, 5 years, no? 5 years, 6 years na, ganun. Kaya sabi ko, hindi ko na maalala. Sabi ko, ba't hindi ka every year pupunta? Dapat nag-update ka. Power bracelet, the charms, the plaques, ganun. So, medyo kailangan updated din tayo sa forecast natin. Ganun, no? Kaya, mas more maalala ko po kayo if ever. Okay? Yan. Coach, okay po ba may swimming pool sa bahay? It depends. Nila Aure. Okay? Kasi hindi naman po talaga bad luck ang swimming pool. Although, yung nga lang po, ang tubig kasi, pag tama ang posisyon sa bahay, it creates money. Pero pag mali po yung posisyon niya, it's draw out your money away. Ganun siya. Okay? Kaya yun po lang po yung depende or problema ng swimming pool. Okay? Mary Fatima, King 5, Coach, hindi po ba maganda pag ang main door nasa west? Hindi naman po. Always depende po yan sa feng shui ng bawat place. Meron kasi tayong tinatawag na natal charting. Nakadepende sa chart ng bahay mo. Hindi siya nakabase sa every year. Pero kapag sinabi mong every year, flying star, hindi po maganda ang west ngayon kasi medyo prone po siya sa money losses and health. Okay? Kaya kung nasa facing west ka, kunyari kung main door mo naka-facing west or condo ka, kung nasa condo naman either main door mo or balcony door mo, yun. So yung mga inansa dapat mo ingatan. That's why we need some cures to protect against that. Okay? Yan. Alright. So, 1 more minute. Sorry. Coach, need ko pa ba lumipat ng bahay? August 3. Basta before ghost month po, double check nyo lang po. No? Double check in my book.
ano yung mga best date, and sino mga signs ng possible conflict. Coach, paano pag yung burn ng wishing paper nawalis? Wala pong problem kung nawalis na po yung pinaka-abo kasi wala pong power yung abo. Yung time na nagsunog po kayo, yung usok umakyat na yun. So, ibig sabihin, napadala nyo na po siya. Okay? So, don't worry po sa abo. Hindi po natin tinatago yun. Trixie Shenes, Coach, paano po pag yung na-burn na wishing paper nawalis? O, yun na nga po. So, yun po, inulit lang po natin. Sorry. Oo. Same lang pala din yung questions. Christine Magpantay, Coach. Question po, pareho po kami ng kapatid ko. Same date, same year ng kasal. Always depends, no? Christine Magpantay, depende po. Kasi meron na mga iba sinasabi sukob, pero so far naman po kasi para sa akin, pag nagkaroon ng sukob, pero nabuntis naman at nanganak or what, something para sila may anak, ganun. For me, it's a blessing already. Na na-break na yung sukob na word. Ganun. Okay? Yeah. Alright, nako, sorry, 10:30 na po at we're gonna finish the video. So try ko lang po answerin yung mga last ilang questions, no? Last 3 questions siguro. We are opening a new business August pa. Should we make it earlier? Yes, make it earlier or after. Okay, always before Ghost Month or after Ghost Month, not during, within Ghost Month. Okay? Balak po namin mag-business i-push natin itong year. Pareho kaming horse. Horse naman po, not bad naman, pero yung alam po, syempre, you need protection. Triple protection ang kailangan ng horse ngayon. Prone tayo sa mga like yung mga scammers, cheaters, swindlers, prone tayo sa mga negative operations. Okay, kaya we need to be very careful. More on trust issue. Yan po yung dapat mabantayan lang. Okay? And then, Coach, okay na po ba yung gate na nasa north side? Ang main door houses nasa west? Hindi po natin masasabi yan, Queenie. Mas better po ipa-function nyo po siya. Kasi mas more depende po yun sa formation po. Okay? Hindi po yung porket kapag sila mong facing north, short na siya, umalas na siya. Walang ganun. It always depends kung ano ba meron doon sa north, ano ba nakikita sa labas, ano meron sa loob, paano yung formation ng mga master bedroom or kitchen, yun. So lahat po yun dapat chinecheck. Okay? And then lastly, ito na po yung last question na po aking sasagutin. Coach, ano po bang magandang lucky charm for the athlete? Okay, October 10, 2006. So, in short, ako highly advise ko is if you can have a power bracelet. But I know you cannot use power bracelet habang kayo po yung nag-athlete. So, at least suit nyo siya every time nag-heal ka, nagpapahinga ka, then you can put the charm naman po inside the bag. Okay? Kapag ka naglalaro ka, no need naman nyo nasa katawan nyo po. Okay? Pwede po nasa bag lang. Okay? Para hindi po siya masira or mawala. Alright? Alright, so okay, so thank you everyone, thank you, at sorry din po at medyo late po tayo nakapagsimula at medyo biting lang po tayo sa oras, okay, hindi ko na po kasi kayang habaan pa or ano kasi meron pa po ako ibang gagawin, no? At sabi ko at least importante mahatid ko lang po sa inyo yung balita ko or yung aking session para itong sa July 2024. So, if you want to know more, please subscribe on us in our YouTube channel din, Coach Johnson Chua. Dahil after that, yung video po natin na to, ipopost din po natin doon sa YouTube po. Okay? And then also, for those of you who wants to order things or inquiry, you can send us a message po sa Facebook or sa Instagram. Okay, Feng Shui Sunrise. Although, pinapaka ko po na minsan po may mga part-time na mabagal po tayo sumagot kasi yun po yung mga time, kasi ito pong vacation time, puro marami dalas po naka-vacation mode din kami. And yung, like yung huling pinuntahan po namin, ang hina po talaga ng signal. Ganoon siya, kaya hindi kami makasagot maayos. And lately po, medyo nasira rin po yung telepono ng shop. Although ngayon, okay na po. So, pwede na kayo tumawag ngayon doon sa shop po. Okay? So, yun ang mga ilang things. Ha? And then, syempre, very important na may invite ko lang po kayo. Yan, chances after the Ghost Month is the Mooncake Dice Game. Mooncake Festival, like that. Okay, Autumn Festival. So, I'm gonna try to make maybe a Mooncake Dice Game if ever lang po. Susubukan ko po siyang mag-set ng date, tapos chances po, magtatanong po ako kung sino po sa inyo ma-interested din. So maybe you can also book early if ever. We're hoping to see a certain volume para maituloy po siya. Pag hindi po kasi natin na-meet yung volume, medyo, pag hindi po siya matuloy. Although sa GYF ko, sure kami. Okay, mga GYF members prepare po kayo. Yan, kahit na ilan lang tayo, kahit 10 lang tayo, pwede, makakapagsimula tayo.
for the game. Okay, sa mga nanalo last year, sana makasala po ulit kayo itong Mooncake Dice game po natin. Alright? Okay, so thank you guys. Thank you again. Thank you sa lahat ng suporta, sa tiwala. Okay? I'm very sorry na medyo mas lately po, mas hindi ako naging masyadong ganun ka-active sa social media at medyo nagiging busy lang po. Pero don't worry po, nandito pa rin kami lagi para gabayan po kayo ano man yung mga kailangan nyo malaman about how Feng Shui works. Okay? Yan. Okay? And then also to invite you everyone para to follow us in our Facebook and Instagram page, Feng Shui Sunrise, and also follow our Shopee account, Feng Shui Sunrise, if you want to order anything. Okay? Or follow also our YouTube, Coach Johnson Chua, para to know more or to understand pa how Chinese metaphysics or Feng Shui can help us in our daily life. Alright? So, thank you everyone. This is Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless. Okay? And also, see you in my next video. Bye!